Ang kinatawan ng isang sikat na ahensya sa industriya ng entertainment ay kilala bilang Spirit Hand. Sabi niya, sino man ang kanyang tingnan ay tiyak na magiging isang superstar. Magaspang sa kanyang pananalita at nagtatrabaho lamang sa sarili niyang paraan, ang boss na ito ay walang pakialam sa damdamin ng iba. Isang araw, ang pinakasikat na artista ng kumpanya ay kumain sa isang tindahan sa kalsada nang hindi nagpapaalam kahit kanino, kahit na mayroon silang nakatakdang shooting. Agad na tinawagan ng kanyang assistant ang boss, ngunit naputol ang video call. Ang kawawang assistant ay tumakbo para habulin ang artista sa ilang eskinita at sa wakas ay nahuli niya ito sa isang patay na sulok. Ngunit sumigaw ng malakas ang artista, na sinasabi na kinikidnap siya. At habang sinusubukan ng assistant na magpaliwanag, hinampes siya ng isang batang babae mula sa karamihan gamit ang isang patpat. Ang batang babaeng ito ay bata at maganda. Sinamantala ng artista ang pagkakataon at tumakas. Muling tinawagan ng assistant ang boss. Sa pagkakataong ito, sinagot ng boss ang tawag at labis na nagalit nang marinig na tumakas ang artista. Ang assistant, dahil sa pagkabigo, ay ibinaba ang telepono at sinigawan ang boss. Nang tumindi ang pressure sa shooting, lumuhod ang assistant sa harap ng batang babae, si Hiling, at hiniling na palitan niya ang artista sa shooting. Kung hindi, papatayin siya ng boss. Si Hiling, na isang simpleng babae mula sa kabundukan, ay walang ideya tungkol sa mga panlilinlang sa syudad, ngunit pumayag siyang tumulong. Ibinalik din ng boss ang tumakas na artista sa mga oras na iyon. Nang pumasok ang boss sa studio, tumigil siya sandali. Nakatanaw sa gitna ng mga ilaw, si Hiling ay mukhang ganap na sariwa at kaaya-aya. Siguro sa gitna ng mga babaeng may makapal na makeup, nagdala siya ng ibang uri ng aura na nagpatuloy sa pagtitig sa kanya ng boss, si Sihan. Kalaunan, tinanong ni Sihan ang assistant tungkol kay Hiling at sinabing si Hiling ay isang hindi pa nahahawakang hiyas na gusto niyang sanayin. Sa kabilang banda, pagkatapos ng shooting, si Hiling ay nagpalit ng kanyang damit. Dahil hindi siya artista ng kumpanya, walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Nang ibigay niya ang kanyang damit sa isang tao, hindi na ibalik ang kanyang orihinal na damit. Sumigaw siya, ngunit walang nakinig. Kaya para makuha ang atensyon, nagsimula siyang maghagis ng mga bagay na nagdulot ng pagtitipon ng maraming tao. Ipinadala ang assistant sa loob para tingnan, at si Hiling, na iniisip na lalaki ito, ay direktang hinagisan siya ng isang bagay. Sa sandaling iyon, pumasok ang boss na si Sihan, puno ng pagyayabang. Hinawakan niya ang kamay ni Hiling sa harap ng lahat, ngunit mabilis na kumala si Hiling, at nawala ng balanse si Sihan. Tumingin si Sihan sa kanya. Ang kagandahan at karikta ni Hiling ay bumigani sa kanya. Kalaunan, muling pinuntahan ni Sihan si Hiling, ngunit walang interes si Hiling sa buhay ng celebrity. Si Sihan, na hindi kailanman nakarinig ng pagtanggi mula sa kahit sino, ay hinawakan ang kanyang kamay, ngunit muling kumala si Hiling. Sa pagkakataong ito, hinayla ni Sihan si Hiling palapit sa kanya. Sa kanyang pinakamagandang pose, ngunit sa sumunod na segundo, bumagsak siya sa lupa at nahimatay. Nagulat si Hiling, at mabilis na tinignan ng assistant kung buhay pa ang boss. Patuloy pa rin ang pagsubok ni Sihan na makuha si Hiling. Nagsaliksik siya at nalaman na si Hiling ay mayroon lamang isang kamag-anak, ang kanyang lolo, na pumanaw na ilang panahon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, si Hiling ay mag-isang nakatira sa kabundukan, marahil dahil sa ego o ilang personal na dahilan. Ngunit ngayon, gustong dalhin ni Sihan ang batang babaeng ito sa kanya sa anumang paraan. Nang dumating ang usapin sa kontrata, si Sihan mismo ang pumunta sa bundok Watay. Sinabi ng isang tiyo sa nayon sa ibaba. Hindi makaakyat ang kotse, ngunit hindi kailanman nakinig si Sihan sa kahit sino. Pinindot niya ang silinyador at diretso siyang nagmaneho. Ngunit sa sumunod na segundo, sinampal siya ng realidad. Nakasuot ng suit at sunglasses na mukhang elegante, sa wakas ay kinailangan ni Sihan na iwanan ang kanyang mamahaling kotse at magsimulang maglakad. Sa simula, kampante siya, ngunit agad siyang napagod. Nang sa wakas ay marating niya ang tuktok, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng isang bangin. Bumagsak siya sa lupa, na lubos na nawawala ng pag-asa. Pagkatapos ay narinig niya ang tahol ng aso sa malayo. Sinundan ng tunog, nakita niya ang isang maliit na kubo. Walang tao sa gate, tanging ang tunog ng aso lamang. Sobrang pagod niya kaya bumagsak siya malapit sa pinto at nakatulog. Nang magising siya, gabi na. Bigla, narinig niya ang isang bagay na nahulog sa tubig. Sa kabila ng kanyang takot, pumunta si Sihan sa direksyong iyon. At nakita si Hiling na lumulutang sa tubig. Akala niya nagpakamatay si Hiling dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo at agad siyang tumalon. Nang marinig ang tunog, bumangon mismo si Hiling, nagtataka kung ano ang nahulog sa tubig.
Ngunit akala ni Sihan ay nakakita siya ng multo. Sabay silang sumigaw. Sobrang takot si Sihan kaya nagkaroon siya ng muscle cramp. At mabilis ding lumapit si Hiling sa pampang. Sinusubukan pa ring intindihin ni Hiling ang nangyari. At si Sihan ay lubos na walang magawa. Nalunod siya sa tubig. Ang makapangyarihang ahente ng isang malaking ahensya ng entertainment ay nagpunta pa sa kabundukan para kumbansihin ang isang batang babae sa nayon. Ngunit ang lalaking ito rin ay takot sa dilim. Walang kuryente sa bahay, kaya sinindihan niya ang lahat ng kandila. Pagkatapos ay nakita niya ang isang aparador na may mga bato sa loob. At mabilis na gumana ang utak ni Sihan. Pabirong sinabi ni Hiling na nag-aalaga siya ng puting ahas at inihagis ang lubid ng kanyang lolo kay Sihan. Nang subukan siyang pigilan ni Sihan, naunawaan ni Hiling ang kanyang intensyon. Alam niyang dapat may distansya sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Kaya sinabi niya, bitawan mo ang kamay ko. Ngunit matigas ang ulo ni Sihan. At para itago ang kanyang insecurities, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga bagay sa syudad. Mayroong ilang tensyon sa pagitan nila. At hinailan ni Sihan si Hiling pababa sa sahig. Nang malapit na siya sa kanya, naramdaman niyang nagliliwanag si Hiling sa isang banal na liwanag. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sihan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumangon si Hiling. At awkward na patuloy na tumitingin si Sihan. Ngunit nang pumunta si Hiling sa kanyang silid, sumunod muli si Sihan sa kanya. Dahil kahit ano pa man ang lalaking ito, ang pagsuko ay wala sa kanyang bokabularyo. Sinabi ni Sihan na gusto niyang pag-usapan ang negosyo at pumasok sa loob. Ngunit hindi siya basta-basta makakapasok sa personal na silid ng isang babae. Agad na kinuha ni Hiling ang isang patpat at naghanda. At kinailangan ni Sihan na umalis na nakasimangot. Ngunit pagkakita niya sa dilim sa labas, naging sobrang nakakatakot ang kapaligiran kaya isinantibi niya ang kanyang pagmamataas. At nagsimulang kumakatok ng malakas sa pinto ni Hiling. Sa wakas, pinapasok siya ni Hiling. Pareho silang natulog na nakatali sa iisang lubad. Nang magising si Sihan, tumayo siya sa sikat ng araw gaya ng dati at sinimulan ang kanyang drama. Humihingi ng sunscreen at skincare cream. Ngunit 2 bote lamang ang mayroon si Hiling. Nagsimulang maalala ni Sihan ang lahat ng mamahaling produkto mula sa kanyang dressing table. Ngunit ngayon sa malalim na kabundukan, mga gamit na lamang na paulit-ulit ang mayroon siya. Tinuruan pa niya si Hiling kung paano maglagay ng skincare. Ngunit naiirite si Hiling sa kanyang sobrang pagiging conscious sa kagandahan. At direktang sinabi, bumaba ka na. Naging abala si Hiling sa trabaho. Ngunit desidido si Sihan na gagawin niya itong artista. Habang nagtatrabaho si Hiling, patuloy na nagsasalita si Sihan sa likod niya. Ngunit narinig ni Hiling sa isang tainga at pinalabas sa kabila. Pagkatapos ay nawala ng pasensya si Sihan. At kinuha mismo ang pala at sumali sa trabaho. Nagpatuyo siya ng damit, namitas ng sili, naghugas ng pinggan, ginawa niya ang lahat. Hindi niya kailanman ginawa ang alinman sa mga ito sa kanyang buhay. Kasabay nito, matyaga niyang ipinaliwanag kay Hiling kung gaano kaganda ang maging isang celebrity. Ngunit si Hiling, na masaya sa buhay sa bundok, ay nagbigay ng kanyang huling desisyon, sinabi kay Sihan na bumaba ka na. Habang paalis, sinabi ni Sihan, pag-isipan mo ulit bukas, tatawag ako. Pagbalik sa syudad, napagtanto ni Sihan na labis na nasaktan ang kanyang ego. Pumasok siya sa rehearsal room na may attitude, kung saan pinupuri siya ng mga trainee at iginagalang ng mga empleyado. Ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa kabundukan. Palagi niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Umaasa ng tawag o mensahe. Tinitingnan niya ang kanyang telepono pagkalabas pa lamang niya sa banyo. Unang bagay paggising, tinitingnan kung may missed call. Nakikita ang lahat ng ito, natakot maging ang assistant. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas si Sihan at mabilis siyang pinuri ng assistant para mapakalma ang sitwasyon. Pagkabalik pa lamang niya sa kumpanya, bumulaga sa TV ang breaking news. Nagkaroon ng matinding pag-ulan at landslide sa bundok Watay. Samantala, labis ding natakot si Hiling. Kidlat, kulog, bagyo. Niyayakap niya ang kanyang aso para sa ginhawa. Pagkatapos ay nakita niya ang isang anino sa labas ng pinto at lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Tumahol ng palakaibigan ng aso at nang tumingin si Hiling, nakatayo roon si Sihan. Naantig si Hiling at mahigpit siyang yamakap sa kanya. At nawala ang lahat ng kanyang takot sa isang iglap. Biglang naging mainit ang kapaligiran sa bahay. Ngayon sa puso ni Sihan, hindi na lamang ito tungkol sa paghahanap ng talento. Nang una niyang makita si Hiling, isang binhi ng pag-ibig ang naitanim na sa kanyang puso. Ang kanilang ugnayan ay unti-unting nagsimulang maging isang emosyonal na koneksyon. Kinabukasan, nang mag-report si Hiling sa kumpanya ng mga artista, hinarang siya ng mga senior artist.
Pinigilan siya ng isang senior sister na puno ng attitude. Ayon sa lumang tradisyon, ang mga bagong artista ay kailangang sumailalim sa training. Dinala nila siyang lahat sa rooftop. Sa sandaling iyon, tumindi ang tensyon sa magkabilang panig. At bigla, lumitaw si Sihan mula sa kung saan na parang baliw. Sinabi ng dance coach kay Sihan na dinala ng ilang trainee si Hiling sa rooftop. Akala ng coach ay normal na bonding lamang ito. Ngunit agad na nagalit si Sihan. Hindi maintindihan ng coach. Kailan pa nagsimulang maapektuhan ang boss sa ganitong kaliit-liitang bagay? Nang hindi nag-aaksaya ng segundo, tumakbo si Sihan patungo sa rooftop. Pagkaramdam pa lamang ng kanyang presensya, tahimik na umalis ang lahat ng senior trainee sa lugar. Nang makita niyang ligtas si Hiling, nakahinga siya ng maluwag. Napansin maging ng assistant na ibang-iba ang reaksyon ni Sihan kaysa karaniwan. Nang awkward na subukang magsalita ni Sihan, nagtayuan ng balahibo ng assistant sa buong katawan. Mahirap para sa kanya na isipin ang kanilang arroganting boss na nagpapakita ng pag-aalala sa isang tao. Pagkatapos ay nalaman ni Sihan, mula sa assistant na plano ng lahat na pumunta sa club sa gabi. Nang marinig ito, natarante si Sihan. Nagsimulang umikot sa kanyang isip ang mga eksena ng magulong nightclub. Sinubukan siyang pigilan ng assistant, ngunit isang bagay lamang ang iniisip ni Sihan. Kailangan ko siyang pigilan. Ilang oras bago yon, nagsasanay ng sayaw si Hiling nang walang anumang dating karanasan. Nakapaligid sa kanya ang mga gwapong trainee, ngunit tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Tumingin sa mata, maging mas natural. Biniro ng isang senior sister. Kung gusto mong maintindihan ang mga lalaki, pumunta ka sa club. At sa pilitin pa nilang pinalitan ang kanyang damit. Narito si Sihan, nagtatago sa isang sulok, pinagmamasdan ang lahat. Tinitingnan ang damit ni Hiling, sabi niya. Ang ikli ng palda, pero bagay sa kanya. Pagkaalis pa lamang ng grupo, bahagyang nakahinga ng maluwag si Sihan, ngunit tinatanong pa rin niya ang sarili. Sa training room, tumutugtog ang isang kanta, at isang trainee ang buong pusong kumakanta. Biglang pumasok si Sihan sa pinto. Nahihirapan ng assistant na hilahin siya palabas. Nagulat ang lahat, at lubos na nalilito ang trainee. Pagbalik sa bahay, agad na tinawagan ni Sihan si Hiling. Nang malaman niyang wala pala si Hiling sa club, sa wakas ay nabawasan ang kanyang tensyon. Sinabi ni Sihan na i-video call siya sa tablet dahil nakakonekta ito sa TV sa kanyang bahay. Nang lumitaw ang mukha ni Hiling sa screen, isang inosenteng ngiti ang nabuo sa mukha ni Sihan. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell ni Hiling. Akala niya ay ang kanyang assistant ito at binuksan niya ang pinto. Agad na sumeryoso si Sihan at sinabi, "Huwag kang pumunta." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, umalis na si Hiling. Mabilis na tumawag muli si Sihan at narinig ang tunog ng nahuhulog na telepono. At nagsimulang mangamba ang kanyang puso. Ngayon ay lumabas na ang tunay niyang nararamdaman. Nang hindi nag-iisip, tumakbo siya patungo sa bahay ni Hiling. Bawat segundo ay tila mas humahaba. Ang pag-akyat sa hagdan ay nagpahingal sa kanya. At nahirapan pa siyang ipasok ang passcode. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. At lumalabas na nahulog lang ang cellphone dahil sa vibration. Nang makita ni Sihan na ligtas si Hiling, lahat ng kanyang tensyon ay nawala sa isang hininga. Ang kanyang pagod na katawan ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Hiling. Tulad ng kung paano niya ito pinrotektahan noong pagguho ng lupa sa bundok Watay. Hindi kailanman sinasabi ni Sihan ang kanyang nararamdaman ng malakas. Ngunit tuwing nasa panganib si Hiling, siya ang unang lumalabas. Isang glamorous na boss sa industriya ng entertainment na kumokontrol sa mundo. Ay tahimik na naging mahina para sa isang batang babae sa bundok. Kahit ang casual na paglalakad kasama si Hiling ay naging isang romantikong pantasya sa isip ni Sihan. Bawat maliit na bagay, tulad ng pag-aalangan o distansya sa isang club, ay tila nakakaakit at parang panaginip sa kanya ngayon. Si Sihan ay nabubuhay na ngayon ng buo sa imahinasyon at self-torture mode. Kinabukasan, dumating siya sa practice room. Mukhang normal ang lahat, ngunit sa sandaling makita niya si Hiling. Pakiramdam niya ay literal itong nagliliwanag. Kinakabahang umiwas ng tingin si Sihan. Habang sumasayaw ang mga trainee, hindi mapakali at balisa si Sihan at lumabas ng silid sa kalagitnaan. Sinundan siya ni Hiling at naabutan si Sihan. Ngayon, hindi na makatingin sa mata si Sihan. Awkward niyang sinabi na abala siya at umalis. Ngunit pagtalikod niya, ang kanyang kamay ay kusang gumalaw upang dahan-dahang hawakan ang ulo ni Hiling. Medyo nagulat si Hiling sa gesture. At biglang lumingon si Sihan at nagtago sa isang sulok. Nakikipaglaban sa sarili niyang nararamdaman. Tahimik na pinapanood ng assistant ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagpa siya ang assistant na kailangan ni Sihan ng tamang pagsasanay kung paano magmahal.
Mga chart, larawan, tala. Nagsimula ang isang buong romantic crash course. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Sihan. Bihis na bihis, may hawak na bulaklak, nakatayo sa harap ni Hiling. Akala niya ay magiging emosyonal si Hiling. Ngunit nagalit si Hiling na pinutol niya ang bulaklak at sinira ang kapaligiran. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, naalala ni Sihan ang mga tip ng assistant. Ang pagbukas ng pinto ng kotse ay mukhang classy. Ngunit ang kanyang paggalaw ay sobrang bagal kaya halos tumama ang pinto sa kanyang tiyan. At napayuko si Sihan sa sakit. Pagkatapos ay dumating ang pagpasok sa restaurant. Ngunit binuksan mismo ni Hiling ang pinto. At nang tangkain ni Sihan na hilahin ang upuan. Itinulak niya ito hanggang sa dingding. Nawala ng pag-asa si Sihan. Pagkaupo, iniabot niya ang menu. Ngunit nabigo siya sa pagtagal ni Hiling at nasabi niya ang nasa isip niya. Mabilis siyang nakabawi. Pagkatapos ay naalala niya ang payo ng assistant. Purihin mo siya, ngunit nang akmang magsasalita na siya. Nakita niya ang nagniningning na presensya ni Hiling at nawalan siya ng boses. Sa wakas ay sinubukan ni Sihan ang kanyang echo trick na itinuro ng assistant. Ngunit ang nasa puso niya ay lumabas sa maling paraan. At pagkatapos ay sinabi ni Hiling, tapos na ang music video. Babalik na ako sa bundok. Watay, natigilan si Sihan. Parang walang laman ang lahat. Wala siyang masabi. Pagkaalis ni Hiling, napuno ng kawalan si Sihan. Araw-araw ay nakikipag-usap siya sa isang manyika. Umiiyak sa mga malulungkot na kanta. At ang kanyang puso ay lubos na nasira. Kahit sa practice room, nagsimula siyang mag-hallucinate. Iniisip na nakaupo roon si Hiling. Ang buhay ay tila isang panaginip ngayon. At nang masira ang panaginip na iyon, nabasag din ang emotional barrier ni Sihan. Kahit na sinubukan siyang pigilan ng assistant, ang puso ni Sihan ay hinihila lamang sa isang direksyon. Ang landas na patungo sa puso ni Hiling. Tinawid niya ang mga bundok, mga ilog at mga lungsod upang marating ang bahay ni Hiling. Ngunit walang laman ang lahat doon. Tahimik ang bahay at wala na si Hiling. Mag-isang nakaupo si Sihan sa mesa na may cake at inumin. Ibinubuhos ang sakit ng kanyang puso sa assistant. Hindi ito isang birthday party. Ito ay isang breakup night. Ang kanyang assistant na nakikinig sa kanyang pagdurusa hanggang alas 3 ng umaga ay malapit nang mawala ng malay. Ang mood ni Sihan ay naging ganap na walang pag-asa. Patuloy niyang sinasabi na wala siyang pakialam kay Hiling, ngunit paulit-ulit niyang tinatanong ang assistant kung bakit hindi pa nila ito natatagpuan. Pakiramdam ng assistant ay pinahihirapan siya. Paminsan-minsan ay kukuha ng tissue si Sihan at iiyak. Nang malapit ng sumuko si Sihan, bigla niya itong nakita sa kanto. Ang mismong hinahangad ng kanyang puso. Parang tumigil ang oras para kay Sihan. Nang mahimasmasan siya, sinubukan niyang kumpirmahin na hindi siya nag-hallucinate. Nagpasya siyang hindi na niya muling mawawala si Hiling. Sa pag-uusap, natuklasan niya na lumipat na si Hiling sa bahay ng kanyang tiyahin. Isinantibi ang kanyang ego. Si Sihan mismo ang nagbigay sa kanya ng kanyang numero para makapag-usap sila nang bumalik siya sa kumpanya. At sinimulang ikwento sa assistant ang tungkol sa kanilang pagkikita. Biglang tumawag si Hiling. Ang ekspresyon ni Sihan ay nagbago mula sa kaligayahan patungo sa pagiging seryoso. Pagkasimula pa lamang ng pag-uusap, balis ang tinanong ng assistant kung ano ang nangyari. At nautaw si Sihan na parang nanalo siya sa loto. Nagbihis ng kompleto si Sihan. Nagdala ng mga bulaklak at alak. At dumating sa bahay ni Hiling. Pumasok ng may nakakalokong ngiti. Umaasang magkakaroon ng romantikong sandali. Ngunit pinasalamatan lamang siya ni Hiling sa pamamagitan ng pagluluto mismo ng hapunan. Sa wakas ay inamin ni Sihan ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may tumawag mula sa isang karibal na kumpanya. Natuklasan ni Sihan na nakikipag-ugnayan si Hiling sa kanila. Nagselos si Sihan at nagtalo sila. At naghiwalay silang dalawa sa galit. Ngunit pinagtagpo muli sila ng tadhana. Nagsimulang lumapit si Sihan sa ibang babae para pagsolosan si Hiling. Tahimik na nanood si Hiling. Nagpasya siyang mas mabuting lumayo kay Sihan. Ngunit dahil sa lahat ng emosyonal na stress nagkasakit siya. Patuloy na naghintay ng tawag si Sihan. At dumating nga ang tawag. Ngunit dahil ito sa pagkadala ni Hiling sa emergency room, wala ang kanyang tiyahin sa biyahe, kaya para sa admission. Nakipag-ugnayan si Hiling kay Sihan. Nagmadali siyang pumunta at ginawa ang mga paperworks para sa admission. Ngunit walang bakanting silid. Ang waiting hall lamang. Magdamag na nakaupo si Sihan sa tabi niya. Nang magsimulang magingay ang mga lasing na pasyente sa ospital, ipinakita ni Sihan ang kanyang malambot na bahagi. Dahan-dahan niyang tinakpan ng kanyang mga kamay ang tainga ni Hiling.
At malumanay na sinabi, ngayon, tayong dalawa lang sa mundong ito. Nagpaayos si Sihan ng isang high-end na pribadong ward. Dahan-dahan niyang binuhat si Yiling sa kama gamit ang kanyang malalakas na braso. Inayos ang lahat, at pagkatapos ay pumunta sa opisina. Maaga siyang bumalik sa ospital ng hapon. Nang makita niyang may ibang nagpadala ng teddy bear, magaan niya itong sinipa sa isang tabi gamit ang isang paa. At inilagay ang kanyang sariling mga bulaklak sa gitnang lugar. Nang hanapin niya si Yiling sa lounge, nakita niya itong tumatawa kasama ang isang doktor. Ngunit ang doktor na iyon ay hindi ang kanyang personal na doktor. Dahan-dahang niyakap ni Sihan si Yiling gamit ang isang braso. Ipinahayag ang kanyang presensya, at may kumpiyansang ngiti, magalang na itinulak ang doktor. Dahil marahil tanging isang lalaki lamang ang tunay na makakaintindi sa ibang lalaki. Nang bigyan ng ibang lalaki si Yiling ng coat na isusuot, hinubad ito ni Sihan at ipinatong ang kanyang sariling jacket sa kanyang balikat. Hindi masyadong naintindihan ni Yiling ang gesture at mukhang naguguluhan. Kaya ipinahayag ni Sihan ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng isang halik. Ngunit reflex na sinampal siya ni Yiling. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, nakatanggap si Yiling ng mensahe mula sa kanyang kapatid. Nakasad dito na lilipat na si Sihan sa China. Kinabahan ang puso ni Yiling. Nagmadali siyang lumabas upang hanapin si Sihan. Sa daan, pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng lahat ng kanilang sandali. Bawat maliit na pagkikita, doon niya napagtanto. Ang tunay na nararamdaman ay lumino lang kapag mawawala na ang isang tao. Habang tumatakbo sa ulan nabangga siya at nahulog ang cellphone. At nang yumuko siya upang damputin ito, isang mabilis na tumatakbong kotse ang diretso sa kanya. May humila sa kanya paatros. Nang tumingin siya, nakatayo si Sihan sa harap niya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay ipinahayag ni Yiling ang kanyang emosyon. Mahigpit na niyakap si Sihan at tumugon sa kanyang pagmamahal. Dahan-dahang pinunasan ni Sihan ang patak ng ulan sa mukha ni Yiling ng may pagmamahal. Ang kanilang mga puso ay ganap na nagbukas sa isa't isa. Bumuhos ang ulan sa kanilang paligid. Ngunit ang kanilang mundo ay tungkol lamang sa isa't isa. Sa loob ng kotse, mas lalo silang naging malapit. At nagsimulang ganap na mamulaklak ang pag-ibig. Sa labas ng kotse basang-basa na rin ang assistant. Ngunit sinusubaybayan niya ang bawat sandali. Mayroon na siyang handang tuwalya. Tahimik na nakayuko malapit sa kotse. Dahil ang isang matagumpay na kwento ng pag-ibig ay palaging nangangailangan ng isang matalino at perpektong time na assistant. Nang sila ay magkasamang naglalakad sa isang landas sa kagubatan. Ang one-sided classy love ni Sihan ay naging isang matamis, magkatuwang na relasyon. Sa wakas ay natagpuan din ni Yiling ang isang lugar na matatawag niyang tahanan. Marahil ang pinakamagandang bagay sa mundo ay kapag ang iyong minamahal ay minamahal ka rin sa parehong paraan. At dito nagtatapos ang magandang kwentong ito.